higit na mas makikinabang dito ay yung maraming mga sasakyan. Na ang karamihan ay may mga mayayaman din naman daw. Oo. It's a very narrow response to the crisis, no? Kasi ang crisis na hindi lang naman energy. It's a crisis on it's a Middle East crisis. So kung titingnan mo, hindi lang langis, pati yung mga OFWs natin. Bakit parang nakalimutan niya, di ba? Doon sa state of national energy emergency, there is no repatriation plan that is included. Di ba? Opo. So, milyon-milyon ng mga Pilipino dun eh. So, paano mo ipapauwiin yun? Paano mo i-address yung mga trabaho nila pag dumating sila dito? May mahanap ba silang trabaho? So, job generation is also not included in the National Energy Emergency Response. Second, okay, nag-set up sila ng special committee, no? To address this energy emergency. Meron naman tayong NDRRMC. Bakit hindi na lang yun ang gamitin tapos i-expand na lang yung responsibility ng NDRRMC kasi may mekanismo na sila for crisis response. Diba? Okay. Bakit So parang pag gagawa ka nitong committee na to, unang-una magse-set up ka pa, mag-appoint ka pa, tapos gagawa ka pa ng mekanismo. So parang kumbaga magkaka-delays, magkakalag. Tama. Whereas yung NDRRMC, nandun na yung mekanismo, they just need to add the DOE to the leadership eh. Kasi currently, nandun na yung, kung titignan mo, yung chairperson is the National Defense, no? Tapos yung mga vice chairpersons, andyan na yung Interior Local Government, andyan na yung Social Welfare, andyan na yung Science and Technology, at saka yung National Economic or NEDA, no? So, kumbaga, idadagdag na lang nila yung DOE para ma-expand yung responsibility or yung leadership ng committee ng NDRRMC to address the crisis. Isama na rin yung DMW, di ba? Yung migrant workers para ma-cover lahat talaga yung grounds. Kasi ang tingin ko itong emergency yung energy emergency na inano nila put in place, parang walang ngipin masyado. Walang ipin.